Eto pa, oh. Eto, totoo 'to, mga bossing. Kasama pa din 'to dito sa pangatlong topic natin. Ayan, oh, totoo 'yan, 'no. Kung si Superman, ang kahinaan ay kryptonite, si Dracula ang kahinaan ay cross, si dating Pangulong Duterte, uy, 'pag harapan mo ng ballpen tsaka yung waiver, naku po, manggagalaiti po 'yan. Parang akala mo nauupos po, 'no? Akala mo, nanghihina, 'no? Gustong gustong mambato ng mikropono, mga kababayan. Pero, bukod ho diyaan sa waiver na 'yan, mga bossing, meron pong mas kinatatakutan po ang grupo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Sa pang-apat po nating topic, ipapakita ko po sa inyo, ito, oh, saan ba yun? Yung balita na ito. Ito po ay binalita November 11, 2024. Ayan po, ng The Manila Times. Nakasulat dito, ayan, ICC probe team already in PH. Oh, Pilipinas po, mga kababayan. Basahin natin mabilisan ho dito yung balita, no? Investigator of the ICC, International Criminal Court, have been in the Philippines since October pa pala, mga kababayan, as part of the inquiry into the Philippines laban kontra. Oh, madami dyan. Yes, magandang pamasko ito, sabi nung iba, no? Sabi pa dito, mga kababayan, the presence of the investigators has not been officially confirmed by the ICC or Philippine official source, told the Manila Times. Among the prominent member in the investigating team are ICC Senior Investigator William Rosato and Glenn Cala. Siyempre, hindi sasabihin yan. Diba? Hindi sasabihin yung mga yan na nandito na sila. Kasi baka mamaya magsitaguan na ho, mga bossing. Kaya nga yung sinasabi ng mga DDS na, oh, sabi nyo ganitong buwan, sabi nyo ganitong petsa. O bakit wala naman? Huwag kayong mag-alala, biglaan yan papasok. Biglaan yan magse-serve ng warrant of arrest. Bakit ganun? Biglaan. Simple lang, oh, para maiwasan yung pagtatago, no? Baka sinasabi nila, o bago matapos ang December, meron na yan. Yung pala, January 2, nandyan na, di ba? O, tuloy natin. Reports indicate that Rosato, who arrived, ayun, no? Yung si Rosato daw po, mga kababayan, William Rosato, who arrived at the Ninoy Aquino International Airport, NAIA, on October 19 on Malaysian Airline MH804, was accompanied by Maya Bracken, an American interpreter. Siguro kaya din sila naghahanap po, mga kababayan. No? Naghahanap po sila, mga kababayan, nung mga Bisaya at saka yung Tagalog na magi-interpret po sa kanila, mga boss, para mas maintindihan nila yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte doon sa Kongreso at sa Senado. Sabi pa ho dito, Rosato is the lead investigator in the ICC Office of the Prosecutor. He has been conducting similar investigation for the last 15 years. Ayan. Ay, yung mga DDS, baka inaatake na dyan, ha? Dahan-dahan lang. Okay? O, eto pa. Yung Cala naman, eto. Cala arrived a day later on a Philippine airline flight. The team has been meeting with various individual and organization connected to the investigation. The source said, naku po, baka pati ang PNP dyan kasama ng kinakausap. Kaya naman, nag-uunti-unti nang magpahayag ang PNP na sinasabi, no? Hindi namin sasantuhin kung sino man ang lumabag sa karapatang pantao nung panahon ng laban kontra droga, no? At wala pong iba kundi po si dating Pangulong Duterte, si Bongo at si Bato de la Rosa, nakabado. No? Oh. Rosato and Cala have allegedly been staying. Ayan, oh. Rosato and Cala have allegedly
been staying at the Raffles Hotel in Makati. Oh, ayan, may hotel ha, talagang so, yung mga ganitong balita naman po mga bossing, hindi naman po ano yan, eh, sisingaw yan kung talagang hindi nila nakikita. Biruin mo pati po yung Raffles Hotel, alam, 'no? Malamang sa alamang po, eh, talagang namatyagan at nakita na po diyan. The source said the team would hold several meetings with individuals at Midas Hotel and Casino in Pasay City. One of them is Edward Israel, a person whose fully identity and role investigation remain unclear. Sabi pa dito, the ICC inquiry, no, which focuses on possible human rights violation and extrajudicial tegihan during the term of President Rodrigo Duterte was launched in 2021 after the Philippines withdrew from the Rome Statute. Ano? It centered around allegation of extrajudicial tegihan at torture at other human rights abuses during the anti-campaign. Paano ho yan, mga boss? Ano na? Sabi nung iba na gusto talagang makapasok na ang ICC. Naku, magandang pamasko to. Sabi naman nung iba nung mga DDS, ano ba yan? Bakit ganyan? Wala na ba tayong justice system? Hindi po sa ganun. No? Naipaliwanag naman po ni Senator Coco Pimentel na pwede nating maging backup yung ICC kung sakali, no, na mag-failed ang ating justice system. Na kung sakali na masyadong powerful yung mga tao, no, na kailangan arestuhin. Kaya nandoon ang ICC. Paano yan, mga boss? Nasa Pilipinas na. No? Sasabihin na naman po ng mga DDS, mga kababayan, eh sinabi mo na dati yan eh. Ganyan na yan eh. Sinabi mo dati na malapit nang hulihin si Kibuloy. Oh, wala pa naman. Eh ngayon, nasa Oblo na. O ngayon, si Duterte naman, seserba ng warrant of arrest ng ICC. O, di ba? Malapit na din yan, mga kababayan. Si Roque, malapit na din yan. Baka kapag ka ang trumabaho dyan, eh si General Torre, mga bossing, umabot yung star ni General Torre hanggang dun sa slip niya, ano? So, kasi nung inumpisahan yung kay Kibuloy, dalawa yata yung star. Kung di ako nagkakamali, dalawa o isa. O, nadagdagan ng isa. Baka kapag ka yung mga eto na, sila Bato, no? Si dating Pangulong Duterte, baka umabot na yung star dito, ang haba. Hindi. Tinatakot ko lang kayo, mga DDS.